o ito, bilang musikero, pero sa pananaw mo, mahalaga pa rin na magkaroon ng isang presentableng sarili na isinasa publiko ang kanyang talento. Yes po. Raymart, sa pag-uusap natin ngayon, may mga bagay ka ba na nagawa na pinagsisisihan mong ginawa mo? Siguro, wala po akong pagsisisi kasi ginusto ko rin naman itong passion ko. And yung passion ko na to, ito rin yung nagiging way para maabot din yung iba. Nakapa ako artist na nangangarap. So, para mas makilala din ako ng mga tao, outside my music, tinutulungan ko rin yung mga kapwa artist ko na co-songwriters na, ito, meron akong pwede nyong maihayag yung mga songs niyo original. Exposure kumbaga. Ito lang yung tangi kong may tutulong sa inyo kasi nagdaan din ako sa proseso na tinulungan din ako ng mga taong tumulong din sa akin. Kumbaga, ito yung sinasabi ko sa kanila. Huwag mong iwawala sa sarili mo yung pagmamahal, respeto, saka yung pagmamahal, respeto, tapos mahalin mo yung kapwa mo artist. Correct. Mga ka-Pilipino, dahil ko malaman sa'yo, Raymart, ano ang kahulugan o ano ang nagpapaalala sa'yo kapag naririnig mo ang salitang kapitan? Kapitan. Bilang isang leader. So, para sa kaalaman din po ng lahat, so mas kilala po ako sa tawag na El Capitan. At ang pinagpapasalamat ko doon sa nagbansan po sa akin ng El Capitan. Kung nanonood man si Sir Rani Raimundo, kasi naging niya po ako eh. Siya po yung nagbigay sa akin ng bansa na El Capitan. So, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako makikilala bilang si El Capitan. And noon kasi, yung El Capitan PH, El Capitan pala, na moniker ko as an artist name. Hindi ko makita yung purpose kung bakit ako binagsagan ng El Capitan. Until may nagsabi sa akin na kapwa ko artist. Si Ate Ivy Madamba. Sabi niya sa akin, kaya ka binansagan ng El Capitan dahil may purpose yan kung bakit. Hindi lang yan basta ibinigay sa'yo ng tao para maging putso-putso lang or walang purpose. Makikita mo sa tamang panahon kung ano yung purpose kung bakit ka binansagan ng El Capitan. Which is ngayon, na-realize ko. O nga, no? Ito pala yung purpose ko bilang si El Capitan. Ang maging leaders at kumbaga tulungan din yung mga kapwa ko artist na nagsisimula pa lang. Okay. So, at least, no, kahit papaano, may tawag na tumatatak sa isang Raymart dito. O ito, bago ako magpatuloy, bibigyan kita ng pagkakataong imbitahan ang mga nanonood sa Kwentong Pilipino na sundan ka sa lahat ng iyong social media account. And imbitahan mo na rin sila sa mga kantang mapapakinggan sa iba't ibang platform. So, pwede niyo po akong i-follow sa aking social media account. Sa Instagram, El Capitan PH. Small letters po lahat yon. Sa Facebook ko naman is El Capitan PH din. EL space Kapitan. Yung Kapitan K po yung nakalagay po din. Tapos, dalawang malaking letters na PH. Yun. Sa Facebook ko. Doon niyo po ako makikita. And pwede niyo rin po ako sa message sa aking sa aking mismong main account sa Facebook, Raymart ito. Yun. Raymart, sa mundong mapanghusga, paano mo mailalarawan ang sarili mo sa publiko? Mailalarawan ko yung sarili ko katulad ng isang kawayan na kahit anong lakas ng hangin na
binubuga. Yung kawayan kasi hindi basta-basta natutumba. Nag-i-sway lang. May mga times na nag-i-sway tayo pero nananatili pa rin tayong matibay. Hanggang kailan ka manangarap? Hindi ko po masabi pero sa akin, as long as na hanggat kaya ko pa, mangaharap at mangaharap pa rin ako. Okay? Mga ka-Pilipino, supportahan po natin Raymart Titong, isang musikero na ang nais lamang ay magbigay sa atin ng mga bagong kantang maaaring kwento ng ating mga buhay. Raymart, bago ako magpaalam sa kwentong Pilipino, nais kitang tanungin, ang Raymart ba ay handa nang magbigay ng gintong plato sa kanyang ina? Siyempre naman po, oo. Raymart, maraming salamat. Yes po, salamat po. Mga ka-Pilipino, sana po huwag tayong maging mapanghusga base lamang sa kung ano ang nakikita. Dapat husgahan natin sila base sa kung ano ang nagagawa nila sa ating buhay. Tulad niya, ni Raymart, siya ay naghahandog sa atin ng mga bagong musikang larawan ng ating mga kwento, ng ating sariling karanasan. So, sana po, supportahan po natin ang ganitong klaseng talento na nagmumula sa isang ordinaryong Pilipino, si Ginoong Raymart Titong. Hanggang sa muli po, ako po si Blue Roy at ito po ang Kwentong Pilipino.